Pulong Duterte, Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte, Nicanor Faildon, Allen Capuyan, Charlie Tan at iba pang miyembro ng Davao Group Drug Smuggling Syndicate. Ako po ay nag-file ng drug smuggling charge against si Pulong Duterte, Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte, Nicanor Faildon, Allen Capuyan, Charlie Tan at iba pang miyembro ng Davao Group Drug Smuggling Syndicate. Ito ay in connection with the 6.4 billion peso shabu shipment na nahuli noong 2017. Ang mga nakalap namin na ebidensya ay bunga ng Senate investigations noong 2017 din, pero ito yung mga pinilit na pagtakpan ng Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file. May papasok ito. Sir, ano sabihin niyo yung pinakamalakas ng ebidensya? To say na involved na talaga sila at sila yung nasa likod itong shipment na ito. Iba-iba po, no? May mga documentary at testimonial evidence tayo nakalap. Ngayon, because of the sensitivity and personal security issues surrounding this case, talagang kailangan natin antayin ito maipresenta sa korte. Ngayon, ganito yung naging sistema. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Nakapareha sila ng triad. Tapos ang naging protector ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslip palabas ng customs ay sina Faildon, sina Allen Capuyan at iba pa na mention dun sa case. Ang naging protector ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslip palabas ng customs ay sina Faildon, sina Allen Capuyan, yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file. Bawal itong the rising Pablo Escobar from Davao City. Yan po. Thank you po. God bless sa lahat. Siya. Ngayon, siparit ko ngayon Mindanao para gawin niyan sa laboratory na naman ang buong Mindanao at mag-export na naman yan doon sa Malaysia, Indonesia at Brunei. Dapat maglaban niya naman neighboring countries. Para labanan itong the rising Pablo Escobar from Davao City. Yan po. Thank you po. God bless sa lahat. Maraming salamat po Mr. Arturo Las Cañas. Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan natin sa media at sinamahan nyo kami dito sa panayam na ito. Ito po si Aris Ilagan po, Editor-in-Chief ng Pilipinas Today. Nagpapaalam sa inyong lahat. Have a nice day po. Thank you. Po from me, and then may question po yata si Lisa Lima Refran. Sir, ano po, any plans po, ano pong future plans po natin? May balak po ba tayong bumalik sa Pilipinas in case masasecure po tayo ng government o ng whoever entity? And if ever po ba na magkakaroon ng local trial, if ever po, aside from the ICC, willing din po ba kayo mag-testify against President Duterte? That's all. Thank you, sir. Yes, I'm very much willing in a way. Kung saan nga gusto, hinahamon ko. Matagal ko na sa hinahamon eh. Magharap kayo ng harapan. Kung tunay ka na lalaki, kung hindi ka gunggong, pumarap ka sa akin. Patunayan mo, nagsabi ka ng katotohanan, niluloko mo ng mga Pilipino. Anong ginawa mo? Jaguar ang jaguar. Ikaw ang jaguar.
So harapin mo ako. Ito ang pinaka-challenge ko sa iyo, Gong. Ang daming mga tao, mga pinagsasabihan mo, mga putang ina ko, ano-ano na lang. Pero sa akin, hindi ka makapagsabi na gano'n dahil puta ang nanay ko. Ang mga nanay na may anak ang pangalan Rodrigo Roa Duterte, yun ang puta. Yes, Ms. Salima. Ms. Salima Refran, I think you have more questions. Okay. Sorry. So yun nga po, bagong administrasyon na po ito. Ang sabi po ng administrasyon na ito, gumagana naman daw po yung justice system natin. May balak po ba kayo na habulin dito sa Pilipinas na panagutin dito yung pamilya Duterte dun po sa lahat po ng nalalaman po ninyo? For time being, nabuti ko na hindi ako mag-comments about that, pero mag-testify at mag-testify at mag-testify po ako. Don't worry po. Tatayuan ko po lahat ng mga sinasabi ko dahil totoo po ito lahat. Lalo pa po kung makabalik ako ng World Tariq, may makuha pa ko ng mga maraming biktima ng massacres na nandoon pa ngayon. I hope na nandoon pa. Hindi po. May pahabol lang po akong question, Mr. Las Cañas. Medyo malayo po yung usami sa Davao City. Paano po naging magkaibigan po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Mayor Paruhino? Ano po yung kaugnayan nila? Ganito po, nang na-missing po ang Patasaw family sa General Santos City na pina-abduct ni Mayor Duterte sa amin, si Aldong Paruhino po is 1 week after pumunta ng Davao City at pumunta kay then Police Captain Ernesto Makasait na siya po ang kaibigan talaga ni Aldong Paruhino. I do not know if able siya ngayon si Parit ko ngayon Mindanao para gawin niyan sa laboratory na naman ang buong Mindanao at mag-export na naman yan doon sa Malaysia, Indonesia at Brunei. Dapat maglaban niya ng neighboring countries para labanan itong the rising Pablo Escobar from Davao City. Yan na po. Thank you po. God bless sa lahat. Maraming salamat po, Mr. Arturo Las Cañas. Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan natin sa media at sinamahan nyo kami dito sa panayam na ito. Ito po si Aris Ilagan po, Editor-in-Chief ng Pilipinas Today. Nagpapaalam sa inyong lahat. Have a nice day po. Thank you. Po for me, and then may question po yata si Salima Refran. Sir, ano po, any plans po, ano pong future plans po natin? May balak po ba tayong bumalik sa Pilipinas in case masasecure po tayo ng government o ng whoever entity? And if ever po ba na magkakaroon ng local trial, if ever po, aside from the ICC, willing din po ba kayo mag-testify against President Duterte? That's all. Thank you, sir. Yes, I'm very much willing in a way. Kung saan nga gusto, hinahamon ko. Matagal ko na sa hinahamon eh. Magharap kayo ng harapan. Kung tunay ka na lalaki, Gong, kung hindi ka gonggong, humarap ka sa akin. Patunayan mo, nung nagsabi ko ng katotohanan, niluloko mo ng mga Pilipino. Anong ginawa mo? Jaguar, jaguar. Ikaw ang jaguar. So harapin mo ako. Ito ang pinaka-challenge ko sa iyo, Gong. Ang daming mga tao, mga pinagsasabihan mo, mga putang ina ko, ano-ano na lang. Pero sa akin, hindi ka makapagsabi na gano'n dahil puta ang nanay ko.
ang mga nanay na may anak ang pangalan Rodrigo Roa Duterte, yun ang puta. Yes, Miss Salima. Miss Salima Refran, I think you have more questions. Okay. Sorry. So yan nga po, bagong administrasyon na po ito. Ang sabi po ng administrasyon na ito, gumagana naman daw po yung justice system natin. May balak po ba kayo na habulin dito sa Pilipinas na panagutin dito yung pamilya Duterte dun po sa lahat po ng nalalaman po ninyo? For the time being, nabuti ko na hindi ako mag-comments about yan, pero mag-testify po ako. Don't worry po. Tatayuan ko po lahat ng mga sinasabi ko dahil totoo po ito lahat. Lalo pa po kung makabalik ako ng World Tariq, may makuha pa ko ng mga maraming biktima ng massacres ng doon pa ngayon. I hope na nandoon pa. Thank you po. May pahabol lang po akong question, Mr. Las Cañas. Medyo malayo po yung usami sa Davao City. Paano po naging magkaibigan po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Mayor Paruhino? Ano po yung kaugnayan nila? Ganito po, nang na-missing po ang Patasaw family sa General Santos City na pina-abduct ni Mayor Duterte sa amin, si Aldong Paruhino po is 1 week after pumunta ng Davao City at pumunta kay then Police Captain Ernesto Makasait na siya po ang kaibigan talaga ni Aldong Paruhino. I do not know if Aldong Paruhino at the time was a mayor or a city councilor or barangay captain, pero doon po nag-umpisa yung ugnayan ni Mayor Rodrigo Duterte at ni Aldong Paruhino dahil personal po siya nakiusap kay Mayor na magpatulong siya kung nasaan itong Patasaha family at pinaasa sa ni Mayor na tutulong siya, pero hindi alam ni Aldong Paruhino na si Mayor Duterte ay nagpa-abtak at nagpamasakir sa entero pamilya sa loob ng Laogkan. Sir, nabanggit niyo po na may laboratory, sa laboratory at itong sabi niyo po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, baka pwede niyo pong i-describe kung ano pong laboratory ito, saan po ito dating makikita, ano po yung mga operasyon din, sir, baka pwede niyo pong i-detalye para sa ating mga kasamahan sa media. Okay. Year 2021, nang bumalik siya, 2002, inassign niya ako na mag-security sa isang kanyang mga Filipino-Chinese kaibigan, particularly sa may Charlie Tan and Michael Yang, na magtayo daw ng isang canfish factory sa Gomay Toril, which is nangyawala naman ako, kasama ko dito si SPO Paul Samsung Binaventura. Kami nag-i-escort sa mga van na lumalabas sa pinangawalaan ko na isang canfish factory sa Gomay Toril at the time na binamanage ko ito ni Michael Yang at ni Samuel at ni Charlie Tan. Nag-deliver po sila ng mga allegedly sardines, finished product ng mga sardines for export to Malaysia. Gamit po nila yung Toril Fish Port na malapit lang po sa Cebu Laboratory na ito. 3 kilometers lang. Kami nag-escort ni Sane. And then ang nirintahan ni Charlie Tan na mga fishing boat going to Malaysia at the time ay yung kay Mr. Cascabil ng Toril Fish Port.
Nang nadiskubrihan ko na po na sa buong laboratory pala ito lahat, nang na-raid na po ito ni Police Captain Asierto. Wala kami nakita na isang tinapa kasi nandalingan ang ginawa ni Rodrigo Duterte, yung halimaw na yan. At isa pa, nakadiscovery ako sa Green Heights Subdivision ng Anabos sa buong laboratory na papabaari ni Samuel at ni Michael Yam. Anong ginawa ni Mayor Rodrigo Rua Duterte? Pinagpapatay ang mga construction worker sa grupo ni SPO Paul Benvenillo Laud in the presence of Sammy Oy and a Filipino-Chinese woman I only name here as mistakes. Si Duterte walang ginawa. Mag-apply ako ng siswalat doon kay huhulihin ko sa ito. Pero anong ginawa ni Duterte? Gimislead kami ng halimaw na ito. Talagang demonyo talaga ito. Saka grabe ang ginawa niya. 3 Shabu laboratory ang nadiskubrihan sa Davao City during his mayorship. So ano masabi ng taong bayan niya, magpapuloko pa ba kayo sa halimaw na ito? Tatayo at tatayo tayo sa katotohanan kasi kawawa mga anak ninyo, mga apo ninyo. Ito ang totoo. At huwag kayong makinig sa mga joke-joke ng gago na ito. Hindi lang ito grabe ito, maniyak pa ito, rapist pa ito. Kaming kasalanan ay dapat managot ang taong ito. Kaya nagmatapang ako ngayon na lumabas at magsalita po. Maraming salamat po. Sir, ngayon pong nakakapagsalita na kayo ulit, tapos na po yung termino ni Pangulong Duterte sa Malacanang, ano naman po yung panawagan niyo sa bagong nakaupo sa Malacanang na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Well, panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Rua Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambalos Los Duterte. Mga traitor po itong mga ito at hinahamon po at hinahaman po sila palagi. Lumabas ka, magsalita ka, harapin mo ang kaso sa International Criminal Court. Kung totoo kayo na para kayo sa taong bayan ng Davao City. At panawagan ko kay Ferdinand Marcos Jr. Huwag magtiwala talaga itong gonggong na si Rodrigo Rua Duterte. Talo ito. At isa pa, i-remind ko, nag-take ako ng opportunity sa araw na ito na sabihin ko na during the meeting doon sa Helena Hotel, may kaibigan sa isang Indian national, businessman ko no, hindi ko alam, pero pagkatawag na niya palagi Mr. C. Pero si Rodrigo Duterte at that time, nag-ask siya how to acquire nuclear material. So ito ang pinaka-dangerous na dapat bantayan ng Presidente ng Pilipinas. Huwag na bitawan itong halimaw na ito dahil gagawa ito talaga ng very devastating move. Katulad na pagbumba niya sa Davao International Airport. Meron akong testimony, may ibigin siya ako niya sa Port of Davao. So yan na po. Yes, sir. Meron pong pahabol na question po to si Mr. Jairo Bolledo ng Rappler. Sige po, pasok po Mr. Jairo. So sorry, last na po talaga.
Last question na po talaga for me, ultimately, sir. Yes. Sir, meron po ba kayong alam doon sa guns ni President Duterte? Kasi nakakuha po kami na may mga sources po kami na nakausap, na nagsabi na meron siyang mga guns na around 300 and we wrote about it. Meron po ba kayong recollection dun sa gun collection niya when you were still working for him? Thank you, sir. Yes, ang ganong koleksyon ay Mayor Duterte during my time. More than 1,000, hindi 300. Sinungalingan yan. At saka ang mga nagbibigay sa kanya ng mga imported guns, igaling po ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung aeroplano ni Duterte sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, mga parts. After yan, si Kibuloy, front lang yan ng halimaw ng Davao. Salamat po. Salamat po, Mr. Jairo. Kung wala na pong katanungan, sir, hingin lang po namin kayo ng closing remarks. Baka may gusto po kayong sabihin sa ating mga tagapanood. Well, number one, sa mga tao ng Davao City, nangyayin lang kayo at sa Bisaya pa, disugba lang, diluto lang sa sarili ng mantika. Ayaw mo paniwalaan ng mga Duterte. Lalo pa yan, gago na yan. Yung bigong Duterte na yan, winaldas ang pera ng taong bayan sa Davao City. Kasama ang kanyang mga anak. Yan si Sara, si Pulong, wala yan. Pulong gunggong yan. Baste, wala yan. Adik, naging mayor pa. So, tumayo kayo. Huwag kayong matakot. Labanan natin ang mga ito. Tulungan natin ang mga matitinang leader ng bansa natin. Katulad ni Ferdinand Marcos Jr. Inaapi-api na niya, bigla mo pa, pababae niya sa Prestige City President. Tapos siya si Bilan, drug lord pa. At pinalabas niya sarili niya na malinis siya. Hindi ka malinis mo, magharap tayo. At saka wala namang malinis pamilya mo. Sino bang malinis pamilya mo? Lahat kayo, kuntim na kayo. Yan ang katotohanan at hindi ako atras. Ang panawagan ko sa taong bayan, lalaban po tayo. Makinig tayo sa unang mga katotohanan ang nangyari. Sino yung mga pinagpapatay? Ang daming namatay, nalibing sa mga masjid, nalabay, natapon sa Samoy Island, walang justisya po. Huwag po natin hayaan itong demonyo at halimaw na ito na gusto mo na niya sarili niya, ipagpitit na sarili na pang-able siya. Ngayon, siparit ko na yung Mindanao para gawin niya sa laboratory na naman ang buong Mindanao at mag-export na naman yan doon sa Malaysia, Indonesia at Brunei. Dapat maglaban niya naman neighboring countries para labanan itong the rising Pablo Escobar from Davao City. Yan na po. Thank you po. God bless sa lahat. Maraming salamat po, Mr. Arturo Las Cañas. Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan natin sa media at sinamahan nyo kami dito sa panayam na ito. Ito po si Aris Ilagan po, Editor-in-Chief ng Pilipinas Today. Nagpapaalam sa inyong lahat. Have a nice day po. Thank you.